Good morning Philippines, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Ngayon po ay araw ng Huwebes, November 27, 2025. Nakakatawa po itong blackmail theory na sinasabi ng ating Pangulo, kung saan ayon sa kanya, lumapit daw po ang abogado ni Saldico at sinabi na kung hindi kakansilahin ang passport ni Saldico, hindi na ito maglalabas ng mga video tungkol sa desestabilisasyon di umano ang kasalukuyang administrasyon. Ang tanong po, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, between the President and Saldico, sino po ba ang dapat paniwalaan? Well, ang masasabi po natin, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, mas dapat po nating paniwalaan ang sinasabi ni Saldico, na kung saan ayon sa kanya, ang unang pamilya ang siyang puno ng sindikato ng makatiwalian sa ating bansa. Pinangungunahan po mismo ng presidente, ng kanyang asawa na si Lisa Araneta Marcos at ang kanilang anak na congressman ngayon na si Sandro Marcos. Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ang expose po ni Saldico ay matagal na pong sinasabi ito ng mga kritiko ng kasalukuyang administrasyon, na sila mismo ang utak ng makatiwalian sa ating bansa. Marami na po ng mga vloggers ang mga nagsasabi nito. Ngunit itong expose ni Saldico ay konfirmasyon lamang sa mga nauna na nating mga nabanggit, sapagkat totoo po talaga na mismo ang Pangulo, ang kanyang asawa at ang kanyang anak si Sandro Marcos ang mga utak, mastermind ng mga sindikato ng pagnanakaw sa kaban ng bayan. Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ang mga taong patuloy na sumusuporta sa kasalukuyang administrasyon, lalo na sa ating Pangulo, mga taong patuloy na nagtatanggol sa kanya o sa kanilang pamilya, ay ang mga tao na direktang nakikinabang sa kanilang mga pagnanakaw. Yan po ang katotohanan. Kung ang isang Pilipino po ay matino sa ngayon, sa mga expose na ginawa nila sa Saldico, na kung saan ito yung kanilang bagma, ay nagpapatunay lamang na totoo po ang matagal ng mga opinyon, haka-haka, na mismo ang nasa Malacanang ang nasa likod nito. Ang sinasabi po ng iba, tulad halimbawa Ping Lacson, Tito Soto, at itong si Guzman de Lima, na dapat daw po umuwi si Saldico upang kanyang mapanagutan ang kanyang mga krimen at panindigan sa korte ang kanyang mga exposes laban sa kasalukuyang administrasyon. Mga ungas pala itong mga tao na ito, nagsasabi na dapat umuwi si Saldico. Pag umuwi po ito, matutulad po siya kay Ninoy Aquino na nasa Tarlac pa lamang ay binaril na. So, ibig po sabihin,
kahit umuwi si Saldico, hindi po mapapanagot mismo ang Pangulo sapagkat hindi po ito makakarating sa korte upang kanyang panumpaan at kanyang panindigan ang kanyang mga testimonya. Ngunit kahit hindi po ito mapanumpaan, yung kanyang mga exposes ay talaga nagpapatunay lamang na totoo ang kanyang mga sinasabi. Sapagkat kung titingnan po natin, hindi po mangyayari yung mga insertion sa budget na yan. Hindi po mangyayari ang lahat ng mga katiwalian ito kung hindi po ito pinahihintulutan ng Malacanang. Sapagkat kung totoong hindi niya alam ang mga katiwalian na nagaganap sa ating bansa na tunay na nararanasan ng sambayan ng Pilipino, ang ibig lamang po sabihin niyan, hindi siya marunong mamahala sapagkat wala siyang alam na itong mga ganitong katiwalian ay nangyayari. Ngunit kung siya po ay may alam at yun po ang ating paniniwala, ibig po sabihin siya ang nasa likod ng mga katiwalian ito. Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, tayo po ay tunay na nagmamahal sa ating bansa. Isa lamang po ang solusyon, hindi para mapanagot kung sino man ang nasa likod nito. Hindi mga investigasyon para alamin kung sino ang nasa likod nito. Ang solusyon po, patalsikin sa pinakamadaling panahon ang bangag at incompetent na Pangulo ng Republika ng Pilipinas sa katauhan ni Bongbong Marcos. Ito lamang po ang solusyon. At kapag siya ay napatalsik, lahat po ng mga corrupt na opisyal na kanyang mga kasamahan na nasa gobyerno, sila po ay sunod-sunod na rin mapapatalsik. Ito lamang po ang tanging paraan upang malutas ang kasalukuyang problema na hinaharap ng sambayan ng Pilipino. Kaya po ang ating panawagan sa lahat ng sektor ng ating lipunan, sa lahat ng ating mga mamamayan, sa lahat ng ating mga kasundaluhan, mga kapulisan, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, magsama-sama po tayo, magkaisa po tayo, ilunsad po natin ang EDSA-3 na siyang magpapatalsik sa kasalukuyang adik at magnanakaw na Pangulo kasama ang kanyang pamilya. Ito lamang po, inuulit po natin, ito lamang po ang solusyon sa ating problema. Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, hindi po solusyon ang mga kinakasang mga investigasyon na ito. Yan po ay pakitang tao lamang sa bahagi ng kasalukuyang administrasyon. Ang solusyon, inuulit po natin, mga barangay, mga kababayan, mga kapatid, ay ang pagpapatalsik sa kasalukuyang Pangulo sa pamamagitan ng EDSA-3. Samantala po, ating wakasan ang ating talakayan ngayong umaga. Ulit, maraming salamat.